check. Sound check, sound check. Sound, sound, sound. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. And let's praise the Lord. Are we ready? Ready na po ba tayo? Hallelujah. Lord, we thank you for bringing us here tonight, Lord. Panginoon, in spite of our busy schedules, Panginoon, thank you for the time that you've given us to praise you, Lord, to listen to your word, Lord, and to be with our brethren, Panginoon. And Lord, right now, whatever season we are in, Panginoon, we will praise you, we will worship you, and we will shout of your goodness. Hallelujah. Let's clap our hands for the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure,
all that I am. This is the day you made. I rejoice and be glad in you. Oh, 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 oh. This is the day you made. I rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh, 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 oh. This is the day you made, and your mercies are new, your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good. With everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good. And with everything I will praise, I will praise. Oh, oh, Lord, we thank you for your goodness, Panginoon. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh, Yes, Lord, we thank you, Panginoon. Lord, all we want right now, Panginoon, is for you to
to come and saturate this place with your presence, God. Lord, you are welcome in this place, God. Welcome in our hearts. There's nothing worth more than could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more than could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit,
see the cloud. I step in. I wanna see your glory like Moses did. Flashes of light, rolls of thunder, but I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. I'm bought by your beauty. Lost in your eyes. I want to walk in your presence.
Lord, there's no greater thing than being in your presence, Panginoon. In your presence, there is freedom. In your presence, there is hope. There is love. There is joy, Panginoon. And we thank you for granting us those gifts, Panginoon. Kasi in spite of everything, Panginoon, we still find the joy, we still find the love and hope, Panginoon, that comes from you, Lord. And Lord, hindi kaming magsasawa, napapurihan ka, Panginoon, all the days of our lives, Panginoon. And Lord, we thank you for revealing to us who you are, even in the ordinary, Panginoon. And Lord, tonight we will continue to be in your presence, Panginoon. We will continue to lift your name on high, Lord. We will continue to thank you, Lord, and show us all our gratitude, Panginoon. We love you, Lord. We glorify you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So good evening po sa bawat isa. Pwede po bang palapakan po ulit natin ang Panginoon? Check. Para akong may sipon. Ay, sa pagpapatuloy po natin ngayong gabi yung series po natin na Origin, no? So malapit na po tayong matapos dito, no? And sabi po natin, importante po na maging familiar po tayo sa mga characters to sa mga librong ito, no? Kasi ito po yung panggagalingan ng bansang Israel na siyang panggagalingan ng ating tagapagligtas, ng ating Messiah, okay? And in their lives, no, we see how God has worked, no? And parang naging foreshadowing po siya ng pagliligtas na gagawin ng Diyos para sa atin, no? And so sana po habang malapit na po tayong matapos sa librong ito and habang pinag-aaralan po natin ito, patuloy po nating tingnan yung sarili po nating buhay at kung paano din po tayo nililigtas ng Diyos mula po sa ating mga kasalanan at sa atin po mga paghihirap sa sarili po nating buhay. Amen? Okay. So bago po tayo magsimula, manalangin po tayo sa Panginoon. Lord, we want to honor you this evening. We want to praise your name. And thank you, Lord, sapagkat sa kalagitnaan ng isang linggo, we have this grace to be with you, to be in your presence. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your kindness. Thank you, Lord, na patuloy nyo kaming minamahal sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan. And so, Lord, this evening, I just pray that you would continue to speak to our hearts, continue to remind us of your love, and strengthen our faith, Lord, so that we can also love you deeper and love the people around us as well. Buksan niyo po ang aming puso at isipan at alisin niyo pong lahat ng hadlang para po matutunan po namin ang inyong salita ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay, so mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, buksan niyo po yung Bible natin sa Genesis 48. No? At ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, ang title po natin is Unmerited Favor. Sabihin mo nga, unmerited favor. Ano po ba ibig sabihin ng salitang favor, no? Na when I favor someone, o kaya, pahingi naman ng favor. Diba? Ang ibig po sabihin ng salitang favor, yung pinapakita mo yung approval mo sa isang tao, yung gusto mo doon sa taong yon, no? Meron kang preference doon sa taong yon, mas gusto mo siya kay kumpara sa ibang tao, okay? And siguro, a favor is also an act of kindness to someone. So, kumbaga, malapit yung loob mo doon sa taong yon and nag-extend ka ng kindness doon sa taong yon. That is what we call favor. No? At ang atin pong Panginoon, He has shown us unmerited favor. No? Actually, ang ibig po sabihin nun, hindi naman kailangan ng Diyos na pakitaan tayo ng favor. No? Na maging favorite tayo ng Panginoon, na pakitaan tayo ng mabuti ng Panginoon, no? Hindi niya kailangan gawin 'yon, pero ginagawa niya 'yon, no, bilang patuloy na pagmamahal sa atin, no. Kumbaga,
desisyon ng Panginoon yon na pakitaan tayo ng unmerited favor. Actually, ito pong unmerited favor, ito po ay partial definition ng salitang grace. Okay? Ano po ba ibig sabihin ng salitang grace? No? Grace is the unmerited, undeserved, unearned favor of God. Tatlong salita po yun. Una po, unmerited. No? Sa part ng Panginoon, wala siyang obligasyon para gawin ito sa atin, para magmagandang loob sa atin. Okay? Undeserved. Ano ibig sabihin nun? No, nasa part natin, wala tayong halaga na kakailanganin ng Diyos na pakitaan tayo ng magandang loob. Okay? Ano naman yung unearned? No? Ibig sabihin, wala tayong pwedeng gawin simula ngayon hanggang sa dulo ng ating buhay na pwedeng sabihin na na-justify no, yung kabutihang pinapakita ng Lord sa atin. No? So in all of this, no, yung favor ng Diyos sa buhay natin, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kung sino tayo or kung ano yung nagawa or gagawin natin para sa Kanya. That is grace. No? Yun pong ibig sabihin ng grace. Okay? At dito po sa chapter na to, makikita po natin yung grace na ibinibigay ng Diyos sa Kanyang mga tao. No? Both in the characters in this chapter, in Genesis 48, at maging sa atin po ngayon, no? Sa atin po mga mananampalataya ngayon, kung paano po tayo binibigyan ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Okay? Ano po ba yung napag-usapan natin so far, no? Na nakita natin na nagkaroon ng reunion si Joseph finally with Jacob, no? At pinag-aralan din po natin yung leadership ni Joseph during the famine. Okay? Ito po ay yung mga huling panahon ni Jacob dito po sa mundo, no? Na sabi natin he spent 17 years in Egypt, lived a total of 147 years, no? At sinabi niya sa kanyang mga anak, ilibing niyo ako sa Canaan, no? Sa promised land, pag namatay ako. Pagpapakita yon ng pananampalataya na kahit na nandito kami sa Egypt ngayon, darating pa rin yung panahon na babalik kami doon sa ipinangako ng Diyos. Okay? And so, makikita po natin no, na sa buhay ng tao at muling pagkatapos ng buhay ng isang tao, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. It was God who saved the people of Egypt and Israel nung famine, no? And it is God who will bring Israel back to the promised land tulad ng kanyang ipinangako sa kanila. Okay? At ngayon na malapit na pong mamatay si Jacob sa atin pong kwento, nagsisimula na po siya magbigay ng blessing no, sa kanyang mga descendants, most especially yung kanyang mga anak. No? So ito pong Genesis 48 and Genesis 49, dito po natin mababasa kung paano po binless ni Jacob yung kanyang mga descendants. Okay? So divide po natin sa tatlo yung unmerited favor na makikita po natin ngayong gabi. Yung una po is the unmerited favor for Joseph's sons. Para po sa mga apo ni Jacob kay Joseph. Okay? So basahin po natin yung Genesis 48 verse 1 to 7. Ang sabi po dito, one day, not long after this, word came to Joseph, your father is failing rapidly. So Joseph went to visit his father, and he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim. When Joseph arrived, Jacob was told, your son Joseph has come to see you. So Jacob gathered his strength and sat up in his bed. Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me. He said to me, I will make you fruitful, and I will multiply your descendants. I will make you a multitude of nations, and I will give this land of Canaan to your descendants after you as an everlasting possession. Now I am claiming as my own sons these two boys of yours, Ephraim and Manasseh, who were born here in the land of Egypt before I arrived. They will be my sons, just as Reuben and Simeon are, but any children born to you in the future will be your own, and they will inherit land within the territories of their brothers Ephraim and Manasseh. Long ago, as I was returning from Padan Aram, Rachel died in the land of Canaan. We were still on the way, some distance from Ephrat, that is Bethlehem. So with great sorrow, I buried her there beside the road to Ephrat. Okay, so ito po yung first part to. Ito po yung blessing ni Jacob para sa kanyang dalawang apo, sa dalawang anak ni Joseph, no? And these are the final moments of
Jacob's life. Yung huli po nating binasa, patungkol po yun sa desires ni Jacob para sa kanyang sarili. Pag namatay ako, dito ilibing niyo ako doon sa sa libingan ng mga ninuno ko, no? Doon po sa Promised Land. At pagdating naman dito sa Genesis 48, nagsisimula na po siyang magbigay ng blessing or ng desires niya para sa kanyang mga descendants. Okay? And so dahil po medyo hindi na maganda yung health ni Jacob, dinalaw po siya ni Joseph kasama ng kanyang mga anak, si Manasseh at si Ephraim. No? So ang mas matanda po dito sa dalawa is Manasseh. No? So para hindi po natin makalimutan, no, para po yung salitang M-E, no? Mauuna po yung panganay, si Manasseh, at yung bunso ay si Ephraim. Okay? And so kaya po dinala ni Joseph, yung kanyang dalawang anak, ay para po humingi ng blessing mula kay Jacob, no? At dito po nakita po natin yung faith ni Joseph, no, na kung tutuusin, mayaman siya, meron siyang sariling kayamanan, meron siyang sariling kapangyarihan na sa Egypt sila, and yet why would he ask blessing from Jacob? No, na si Jacob, ang pagmamay-ari niya lang naman isang burial land, 'di ba? Kumbaga, lupa lang na panlibing, yun lang ang property niya. So bakit siya maghihingi ng blessing kay Jacob, no? Simple lang, no? Because he's also seeking the blessing of God through the blessing of Jacob, no? Ang sabi po sa Hebrews 11:26, he thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt, for he was looking ahead to this great reward. Actually, itong passage na to, si Moses ang subject nito, no? Patungkol po ito kay Moses, pero pareho po ang mindset ni Joseph at ni Moses, no, na oo, merong kayamanan ng Egypt. Oo, meron akong kapangyarihan dito sa Egypt, komportable ako dito, no? Pero merong mas mahalaga dito sa earthly riches and earthly power ko. Yun po ang naging mindset ni Joseph. He placed a greater importance on heavenly promises more than earthly treasures, no? And so ang ginawa po ni Jacob bilang pagbahagi ng blessing ng Diyos papunta kay Joseph, no, inulit niya kung ano yung sinabi ng Lord nung na-encounter niya si Jacob doon po sa Luz or sa Bethel, no, na ang sabi niya, God will make them fruitful and multiply, God will make them into a nation and give them the promised land. Okay? So paano po ipinasa ni Jacob yung blessing dito po sa dalawang apo niya, no? Basically, ang ginawa po niya, inampon niya, no, yung dalawang anak ni Joseph bilang kanyang sariling anak, no? So ano po ibig sabihin nun? Legally speaking, 'di ba? Legally speaking, ang pinaka-apektado po dito ay yung mana, no? Kasi inilagay po niya yung dalawang apo niya on equal standing doon po sa mga uncles, no? So kung dati, kung si Joseph ang pamamanahan niya, no, maghahati pa yung dalawang magkapatid doon sa mana ni Joseph, pero ngayon hindi na, diretso na yung mana doon sa dalawang magkapatid, no? So ibig sabihin nun, no, ang effect po nito is the inheritance, ang makakatanggap ang matatanggap na mana ng magkapatid ay yung tinatawag po nating double portion of the inheritance. Okay? So kung babalikan po natin yung pinag-aralan natin dati, yung panganay, dalawa ang birthright ng panganay, yung tinatawag na preeminence, yung siya yung pinaka-importante, siya yung una sa magkakapatid. At pangalawa, doble ang mana niya. So kung meron kayong siyam na mansanas ang mamanahin nyo, no, at dalawa kayong magkakapatid, no, 6 ang sa panganay, 3 ang sa bunso. Kasi yun po, double portion, no, of the inheritance. Pero bilang dalawang tao, no, ting isang share si Manasseh at si Ephraim, no, technically yung double portion napunta kay Joseph or sa pamilya ni Joseph. No? Bakit hindi sa panganay? Kasi yung panganay, si Reuben, na-disqualify siya. Kung babalikan natin yung mga binasa natin noon, no, dinefile niya yung marriage bed ng kanyang tatay, di ba? And si Simeon and Levi, no, nag-commit sila ng massacre, no, nung ni-rape yung kanilang kapatid. So ayaw din ni Jacob sa kanila, no. So ang sabi po sa 1 Chronicles 5 verse 1 to 2, the oldest son of Israel was Reuben, but since he dishonored
his father by sleeping with one of his father's concubines, his birthright was given to the sons of his brother Joseph. For this reason, Reuben is not listed in the genealogical records as the firstborn son. The descendants of Judah became the most powerful tribe and provided a ruler for the nation, but the birthright belonged to Joseph. So kung papansinin niyo, meron palang blessing, no, ang Lord papunta kay Jacob na hindi niya ipinasa dito po sa mga anak ni Joseph, no, which is yung pagkakaroon ng king, no? Kasi kung titingnan po natin yung Genesis 35:11, sabi dito, then God said, I am El Shaddai, God Almighty, be fruitful and multiply, you'll become a great nation, even many nations, no? Yan yung mga binigay niya doon po sa mga descendants ni Joseph. Pero ito pong line na kings will be among your descendants, hindi niya po ibinigay yung blessing sa magkakapatid na Manasseh and Ephraim. Bakit? Kasi alam natin naka-reserve po yun kay Judah, no? Dahil po sa mga naging bahagi niya doon po sa kwento, no? And that's why David comes from the tribe of Judah. Okay? So dito po sa inheritance ng magkakapatid na to, ito pong adoption nila exclusive sa kanilang magkapatid lamang. So kung meron pong kapatid magiging anak pa si Joseph, ang magiging mana na nila, kukunin na nila dito sa magkapatid na ito. Okay? Una po yun, no? And kung papansinin nyo, sino ulit ang mas matanda? Manasseh. Pero doon po sa pagtawag ni Jacob sa kanila, si Ephraim ang inuna niya. Siya ang binigyan niya nung eminence, nung importance, no? Mamaya pag-uusapan po natin yon, okay? So, si Jacob, sabi natin, wala siyang maraming maibibigay. Wala naman siya ipapamana sa kanyang mga anak, no? Yung burial land lang, no? But this is also an act of faith on his part na kahit wala akong kayamanang pwedeng ipamana sa inyo, no? Meron akong pwedeng ipamana sa inyo pangako ng Diyos na tutuparin niya sa lifetime ninyo kahit hindi niya tinupad sa lifetime ko. Okay? So, ito pong pag-ampon ni Jacob kay Manasseh at kay Ephraim, pinapaliwanag po nito kung bakit merong 12 tribes of Israel, pero minsan iba-iba yung combination. Bakit yung anak ni Jacob, ito ang listahan? Bakit yung 12 tribes of Israel, ito ang listahan? Kasi kung titingnan natin, effectively lumalabas, merong 13 tribes. Kasi nahati yung tribe of Joseph into the tribe of Manasseh and the tribe of Ephraim. Okay? Wala pong tribe of Joseph, no? And the land of Israel, no? Kung titingnan po natin tong mapang ito po yung mapa nung bumalik yung Israel papunta sa promised land, no? So it is during the time of Joshua. Okay? So makikita nyo po dito yung tribe of Ephraim, tribe of Manasseh. So meron po silang kanya-kanyang mga land na nai-assign sa kanila nung nasakop po muli nila yung promised land, no? So nandiyan na po yung iba. Kung bibilangin mo lahat yan, that's 12 groups, that's 12 tribes, okay? Bakit po 12 lang? Kasi meron po tayong tinatawag na tribe of Levi, no? Yung mga priests, 'di ba? Yung mga servants, no? Or religious servants, okay? Wala po silang sariling land, okay? But rather in every area, meron pong city na naka-assign sa kanila at yun po yung kumbaga yung inheritance ng Lord sa kanila. Part din po yun ng prophecy, no, sa kay Levi na pag-aaralan po natin later on. Okay? So ano po yung pwede po nating mapulot dito? Kung yan yung unmerited favor ni Jacob para sa kanyang mga apo, what is God's unmerited favor towards us, no? That God gives us the unmerited favor of a personal relationship with Him. No, na kumbaga si Jacob, apo niya lang dati, inako niya bilang sariling anak. Tayo, mga kapatid, ganun din tayo, no? Inako tayo ng Diyos bilang kanyang mga sariling anak. Sa English, ang tawag po doon is adoption, no? Paano po tayo naging bahagi ng pamilya ng Diyos, no? It's through adoption. Kasi kung isipin po natin, no, sa ating default, no, pag pinanganak tayo ng may kasalanan, actually, ang tawag sa Bible, we are children of the devil. 'Di ba? Kasi ginagaya daw natin kung ano yung gawain ng ating ama, no? At kung makasalanan tayo, no, we are behaving like the devil. We are living in rebellion to God. Pero nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon
at tagapagligtas. Nung binago niya tayo mula sa spirito papunta sa ating actions, no? Part po nun is that God adopted us into His family, no? Na, 'di ba, adopted us into His family, at ang pagtingin sa iyo ngayon ng Panginoon, pareho sa pagtingin niya kay Kristo. Di ba? Paano ba tinitingnan ng Ama si Jesus Christ as His only begotten Son, precious to Him, a treasure to Him, no? At tayo ngayon bilang mga anak ng Diyos, kapag tiningnan tayo ng Diyos, ang nakikita niya, no, katulad ng pagmamahal niya para kay Kristo. Amen? Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoon, no? Basahin lang po natin itong mga passages na to, no? Ephesians 1 verse 5. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. Romans 8:15, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father. No? And Galatians 4:6-7, and because we are His children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Now you are no longer a slave, but God's own child, and since you are His child, God has made you His heir. Okay? So, posible lang po ito, no, itong personal relationship natin sa Diyos because of yung tinatawag po nating substitution. No? Ano po yung substitution? Na nung ipinako si Jesus sa cross, no, he was the substitute in our place. Actually, dapat tayo yun eh. Kasi tayo ang nagkasala. At sabi natin, ang penalty ng kasalanan ay kamatayan. So dapat tayo yun, but He took it in our place. No? And nung inako niya yung posisyon na yun sa atin, kinuha din natin yung posisyon niya bilang anak, bilang favored ng ating Panginoon. No? So it was Jesus who made the way so that we can have a personal relationship with God. No? Di ba yung sa mga verses na to, sabi dito, we can call out Abba, Father. No? Yung Abba na yan, ano po yan, term of endearment po yan sa lengguwahe nila, para po yung daddy, di ba, or papa sa atin. No? So it is a term of endearment, no? And the fact na pwede po nating tawaging Abba Father, no, ang ating Panginoon, that shows yung pagiging malapit ng ating relasyon sa Kanya. Amen? Okay? And so kung makikita po natin yung relationship natin sa Diyos bilang unmerited favor, wala pong sense na i-delay po natin yung sarili natin sa pag-enjoy ng relationship na yon, di ba? Meron pong mga tao ngayon na sabihin nila, tsaka na ako magsiseryoso sa church, tsaka na ako a-attend, ayusin ko muna yung sarili ko, tsaka muna ako magko-commit kasi marami pa ako ibang gagawin, no? Marami pa akong gustong gawin, no? Pero kung ganun po ang mindset po natin, we are depriving ourselves of the greatest gift that God gives, no? Kung meron mang pinakamagandang regalo ang Diyos para sa atin, hindi yan yung mga blessings na material na ibinibigay niya sa atin. Ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin, yung pwede natin siyang tawaging Ama. At kaya niya at pwede niya tayong tawaging anak, no? At sabi dito, no, na kapag naging anak tayo ng Diyos, no, sabi dito, God has made you His heir, diba? Meron pa nga tayong kanta, sabi doon, I am a conqueror and co-heir with Christ. Ano ibig sabihin nun? Na kapag tinanggap natin tong regalo ng Diyos sa atin, no, we are co-heirs with Christ na one day, no, tatanggapin natin yung eternity sa langit kasama na nasa presensya tayo ng ating Panginoon. Amen? So how do you see your relationship with God today? No? Nakikita mo ba to bilang privilege, bilang grace na ibinigay ng Diyos sa atin? Or nakikita ba natin to bilang obligasyon, bilang liability? No? At makikita po natin yon sa kung paano po natin nakikita yung pagsimba, yung pagpunta sa mga gawain. Obligasyon ba ito o excited ba tayo kasi alam natin na makakasama natin ang Panginoon? Pahalagahan po natin ang relasyon natin sa Diyos, no, bilang pinakamagandang regalo na natanggap natin sa Kanya. Okay? So yun po yung una. No? Pangalawa po is that Jacob bestowed unmerited favor for Ephraim. No? So basahin po natin ito, medyo mahaba po ito, verse 8-20. Sabi po dito, then Jacob
looked over at the two boys. "Are these your sons?" he asked. "Yes," Joseph told him. "These are the sons God has given me here in Egypt." And Jacob said, "Bring them closer to me so I can bless them." Jacob was half blind because of his age and could hardly see. So Joseph brought the boys close to him, and Jacob kissed and embraced them. Then Jacob said to Joseph, "I never thought I would see your face again, but now God has let me see your children too." Verse 12, Joseph moved the boys who were at their grandfather's knees, and he bowed with his face to the ground. Then he positioned the boys in front of Jacob. With his right hand, he directed Ephraim towards Jacob's left hand, and with his left hand, he put Manasseh at Jacob's right hand. But Jacob crossed his arms as he reached out to lay his hands on the boys' heads. He put his right hand on the head of Ephraim, though he was the younger boy, and his left hand on the head of Manasseh, though he was the firstborn. Then he blessed Joseph and said, "May the God before whom my grandfather Abraham and my father Isaac walked, the God who has been my shepherd all my life, to this very day, the angel who has redeemed me from all harm, may he bless these boys. May they preserve my name and the names of Abraham and Isaac, and may their descendants multiply greatly throughout the earth." Verse 17, but Joseph was upset when he saw that his father placed his right hand on Ephraim's head. So Joseph lifted it to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. "No, my father," he said, "this one is the firstborn. Put your right hand on his head." His father refused. "I know, my son, I know," he replied. "Manasseh will also become a great people, but his younger brother will become even greater, and his descendants will become a multitude of nations." So Jacob blessed the boys that day with his blessing. "The people of Israel will use your names when they give a blessing. They will say, 'May God make you as prosperous as Ephraim and Manasseh.' In this way, Jacob put Ephraim ahead of Manasseh." Okay? So, ito pong pagbibigay ng blessing dito po sa dalawang magkapatid na ito, parang parallel po ito doon po sa nangyari nung natanggap po ni Jacob yung sarili niyang blessing kay Isaac, no? So many years back, no? Kasi si Jacob sabi dito, medyo malabo na daw yung mata niya, halos bulag na daw siya. Si Isaac, nung time na binless niya si Jacob, ganun din, no? Bulag-bulag na rin si Isaac. And so tinanong po ni Isaac, 'di ba? Sabi niya, sabi ni Isaac sa kay Jacob, he went up to his father and said, "My father," and he said, "Here I am. Who are you, my son?" No, yun po yung sinabi ni Isaac kay Jacob, no? At dito po ganun din, 'di ba? Ang sabi niya kay Jacob, sabi niya, "Are these your two sons?" No? Sa ibang version, sabi niya, "Who are these?" No? Ang ibig sabihin ba nun, hindi niya kilala, no? Never niya pa nakilala yung mga anak ni Joseph, no? Ang sabi daw po, this is more of a formal introduction before the blessing is given. Para klaro tayo kung kanino natin ibibigay yung blessing, 'di ba? Para daw po yang sa kasal, 'di ba, na sino ang nagbibigay ng babaeng ito para mapakasalan ang lalaking ito. So para formal, no? Or pag magde-dedicate ng bata, 'di ba? Ano ang pangalang ibibigay dito sa batang ito? So these are things that are parang sinestate natin formally ang pagkakakilanlan ng taong ito para klaro na sa kanya nararapat yung blessing na ibibigay. Okay? So ano po nangyari? Pagkatapos po ng introduction, no, nilapit ni Joseph yung kanyang mga anak, no, kay Jacob, no, malapit sa kanyang mga tuhod, no. So kung ako si Jacob, yung panganay nilagay sa kanan ko, no, bakit? Kasi 'di ba mas marami kasi sa atin mga kanang kamay, 'di ba? Kami kasi kaliwete. Pero pag kanan, usually yun ang nauuna. So panganay dito, bunso dito. Okay? So para malinaw, kayo si Joseph, ako si Jacob, nasan ang panganay? Nandito sa kanan ko kasi ako yung magbe-bless. Okay? Yung bunso dito. Okay? Sabi natin, Jacob was around 147 years old, no? Para lang may perspective tayo, si Joseph, kung 147 si
Jacob, si Joseph mga 56, malapit na mag-senior citizen. At itong si Manasseh at si Ephraim, ang panganay nasa mga 26 years old. So sabihin mo na lang na 26, 20 years old, mga ganon. No? Hindi natin alam yung exact age nila. Hindi naman sinabi kung kailan sila pinanganak. Okay? So ano nangyari? No? Pagkatapos lumapit ng dalawang anak, tumabi at lumuhod at nagbow si Joseph sa harapan ni Jacob na naupo, no? Kumbaga tinaas niya yung likod niya. Bakit po importante 'yon, no? Na in terms of physical position, mataas si Jacob kay Joseph. Bakit? Kasi sabi natin biblically, ang nagbibigay ng blessing ay yung mas mataas kaysa sa mababa. The superior blesses the inferior, no? And ang sabi sa Hebrews 7 verse 7, and without question, the person who has the power to give a blessing is greater than the one who is blessed. Okay? And so kahit po malapit nang mamatay si Jacob, no? Superior pa din siya kay Joseph, kay Pharaoh at sa mga anak ni Joseph. Okay? So ulitin ko, sino yung nakatayo sa kanan ko? Yung panganay, si Manasseh. At nandito si Ephraim. So dapat, kaya po niya pinweston ni Joseph na ganun para yung kanang kamay ni Jacob ay pumunta sa panganay at yung pangalawa dito sa bunso. Pero ang ginawa ni Jacob, diagonal. So yung kanang kamay niya, nilagay niya kay bunso at yung kaliwang kamay niya, nilagay niya kay panganay. At doon niya binigay yung blessing. Nagbigay siya ng threefold invocation, no, na nagbibigay hindi ng katangian ng Diyos, kung hindi ko ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Jacob. No? Sabi niya, may the God before whom my grandfather Abraham and my father Isaac walked, the God who has been my shepherd all my life to this very day, and the angel who has redeemed me from all harm, may He bless these boys. No? So, ito po yung una pong dalawa, no? My God, whom my grandfather Abraham, my father Isaac walked, the God who has been my shepherd all my life, pinoportray po nila ang Panginoon bilang shepherd at sila Abraham, Isaac, Jacob bilang sheep nila ng Diyos. Okay? Yung pangatlo, sabi dito, the angel who has redeemed me from all harm. No? Isa po itong messianic statement, patungkol po ito kay Jesus Christ. No? Kasi sa Bible, pag sinabing the angel of the Lord, no, hindi po yun ordinary na anghel. No? That's Jesus Christ. Okay? And ang prayer ni Jacob para sa kanila, may they preserve my name and the names of Abraham and Isaac, and may their descendants multiply greatly throughout the earth. So ito pong statement ni Jacob, no, summary po yun ng pangako ng Book of Genesis for God's people. No? Preserve my name and the names of Abraham and Isaac, and may their descendants multiply greatly throughout the earth. Okay? So, okay, ang ganda ng seremonya, di ba? Parang naipasa yung blessing sa mga magkakapatid, no? Hindi po naging maganda yung reaction ni Joseph, no? Sumama po yung loob ni Joseph. Bakit? Kasi bumaliktad. Nilagay niya yung kanan sa bunso, yung kaliwa sa panganay, no? So, ang word na ginamit doon sa binasa natin, Joseph was displeased, no? Pero kung titingnan daw po natin yung talagang ibig sabihin nung description na yon, parang nanlisik daw yung mata niya, parang may kasamaan sa mata niya. No? So, yun daw yung description. At ang ginawa ni Joseph, tinry niya i-correct, mali yung blessing nyo. Dapat yung kanang kamay mo nandito sa panganay at yung kaliwang kamay mo nandito sa bunso. No? And so dito po makikita po natin yung contrast nung mag-ama. Kasi Joseph, he had good eyesight, no? But he was short-sighted. Diba? Hindi niya nakita yung plano ng Diyos. He assumed na porket panganay ito, siya yung dapat tumanggap ng unang blessing. Diba? And meanwhile, Jacob, no, had bad eyesight, no, malapit na siyang mabulag, and yet he saw with clarity. Why? He acted in faith. He gave the greater blessing to Ephraim. No? At usually, no, si Joseph, kung titingnan natin, good discernment naman siya all throughout yung story niya, maliban lang siguro dito sa situation na ito, no? Kasi nag-react siya sa kung anong nakita niya.
At yun po karaniwan ang sakit natin when we live by sight and not by faith. Kapag ang namumuhay tayo ayon sa ating nakikita lamang, no, oftentimes it leads us to wrong decisions or wrong actions. No? Example na lang si Eve, di ba? Bakit ba nagkasala si Eve pagkatapos siyang tuksohin ng kaaway? Ang sabi sa Genesis, di ba? The woman was convinced, she saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it, then she gave some to her husband who was with her, and he ate it too. So nagsimula sa living by sight and not by faith, no? So kaya ang exhortation sa atin ng Bible is for we walk by faith and not by sight, no? And so bakit nga ba dapat si Ephraim yung mauna? Bakit siya yung nakatanggap ng mas importanteng blessing sa magkakapatid? It was the leading of the Holy Spirit. Siyempre hindi alam ni Jacob kung bakit, 'di ba? Hindi alam ni Joseph kung bakit, pero it was the Lord, it was the Holy Spirit leading him to bless the brothers in that way. No? So tingnan natin, ano ba yung nangyari sa tribes of Ephraim and Manasseh, no? And greater nga ba talaga yung tribe of Ephraim than Manasseh? How are they greater? So sa una, no, 'di ba? So na-enslave sila sa Egypt, tapos nagkaroon ng Exodus, tumakas sila, no? Naging Numbers, no? Sa Numbers, nandun po sila sa desert, papunta sila sa Promised Land, no? At naipit po sila doon kasi sinaway nila yung Diyos. And so dito po sa Numbers, nagkaroon po ng census, di ba? So nagbilangan sila, sino ba taga-tribe of Ephraim, ganyan. Nagsimula po sa Numbers na mas marami ang tribe of Ephraim kaysa kay Manasseh. 40,500, si Manasseh 32,200. So mas marami. So balit, no, sa dulo ng libro, konti na lang yung tribe ni Ephraim compared to Manasseh, 32,500 versus 52,700. No? Bakit daw po? Kasi dahil po sa kasalanan. No? So because of the sin of this tribe, nabawasan at nabawasan yung kanilang tribe. Okay? So that's one way to look at it, no, na mas marami sila at some point. No? Another way to look at it, no, ang pinakamalaking achievement siguro ng tribe of Ephraim, no, galing po si Joshua sa tribe of Ephraim. No? So pagkatapos po ni Moses, ang naging next leader is Joshua, galing po siya sa Ephraim, no? At dito po natin makikita na doon po siya nanggaling sa tribe na yan. After all the land was divided among the tribes, the Israelites gave a piece of land to Joshua as his allocation, for the Lord had said he could have any town he wanted. He chose Timnath-Serah in the hill country of Ephraim. So doon po siya pumili ng lupa sa kanyang tribe, sa naka-allot sa tribe niya. And he rebuilt the town and lived there. Okay? Pareho po itong dalawang tribes na to kasi 'di ba nung papunta sila sa Promised Land, ang utos ng Lord sa kanya, drive out all the inhabitants of the land. Huwag kayong makikihalo sa kanila, kailangan mawala sila. No, ang problema, ito pong dalawang tribe na to, both of them, they failed to finish the task of driving out the Canaanites. Okay? Bukod pa po dito, alam po natin, 'di ba, na pagdating ng time of kings, merong King David, King Saul, King David, King Solomon, nahati po 'yon sa dalawa, 'di ba? So nandito po yung mga descendants ni David, no, sa Judah, okay? Tribe of Judah. At ito pong umaklas na 10 tribes, no, sa Israel, no, ang unang king nila si Jeroboam, galing po siya sa tribe of Ephraim din. Okay? At meron pa pong isang king na sumunod na galing din sa tribe of Ephraim, no? So, kung tutuusin, pwede po sana magkaroon ng king mula dito po sa tribe of Ephraim, pero God cut off that king because of sin. Okay? And so, in many cases in the Bible, marami pong times na mas mataas ang Ephraim kaysa kay Manasseh, pero at the end of the day, hindi nila napantayan si Joseph. Mas mataas pa rin si Joseph kumpara sa kanyang mga naging descendants. Okay? So ano po yung pwede po nating matutunan dito tungkol po sa blessing ng Lord sa atin? No? It's that God blesses people according to His grace. No? Ang blessing ng Lord, kung paano siya mag-bless sa atin, nakabase yan ayon sa kanyang kagandahang loob
no? Hindi ayon sa mga bagay na pinahahalagahan ng mundong ito. Ano ba yung mga pinahahalagahan ng mundong ito? Power, wealth, position, influence, looks, di ba? Yan yung mga basis ng mundo para pagpalain ka ng mundo. No? Pero ang Diyos, hindi siya ganun magpala. Okay? And that is something that Jacob took his whole life to understand. No? Kasi, di ba, pinrophesy din kay Jacob na siya naman ang tatanggap ng blessing ng Panginoon. Pero paano niya kinuha yung blessing na yun? Ninakaw niya mula sa kanyang kapatid. No? Even when it was really due to him anyway. Ngayon, naintindihan niya na. No? Kaya siya na mismo ngayon ang nagbigay ng blessing doon sa mas nakababata kaysa doon sa mas nakatatanda. Okay? And kung iisipin po natin, kung tayo po si Joseph, kaysa magalit tayo na bakit inuna mo siya kaysa sa kanya, dapat maging grateful ka nga eh. Kasi both of your sons were given an extra blessing, no? Na hindi naman talaga dapat sa kanila. Wala naman talaga silang ginawa para i-deserve yung blessing na yon, no? At nung pinag-aaralan ko po itong kwentong ito, naalala ko po yung parable of the workers in the vineyard sa Matthew 20, 1-16. Hindi na po siya natin babasahin ngayong gabi, no? Pero ang kwento po na yon, no, na meron pong isang vineyard at meron pong isang yung may-ari ng lupa, nag-hire po siya ng mga workers para magtrabaho sa kanyang vineyard, no? At meron siyang unang na kontrata o 6:00 pumasok ka. Okay? Pumasok ka, magtrabaho ka, no? Pero nung mga 9 o'clock, meron pa siya nakitang isa pa. May ginagawa ka ba? Wala. Sige nga, magtrabaho ka nga. Sweldohan kita. 12 o'clock, ganun ulit, may nakita ulit. 3 o'clock, meron ulit. Hanggang sa 4 o'clock, no, pinasok niya ulit. Hanggang nag-time out sila ng 5 o'clock. Diba? So, yun po yung kwento. So, ano po expectation natin? No? Sino po ang normally ang dapat mas malaking sahod? Yung pumasok ng pinakamaaga, yung pumasok ng 6:00, dapat siya lang ang may buong sweldo. Tapos, undertime na yung iba. O, half day na to, eto, 1 oras na lang. Pero ang ginawa nung amo, nung vineyard na yon, binayaran niya sila lahat ng full day's wage, bawat isa sa kanila. Okay? Hanggang dito po sa 1 oras lang pumasok. Nagalit yung nauna. Sabi nila, ang unfair mo naman. Bakit mas matagal kami nagtrabaho sa kanila, pero pantay-pantay lang ang sahod na tinanggap namin. No? Pero kung iisipin po natin, hindi po nawalan yung pumasok ng buong araw nung nadagdagan o nagkaroon yung mga na-late. Tama po ba? Kasi he received what was right, no? But they received grace. Yun po yung tinatawag doon. They received grace, no, to receive something more than what was due to them. Okay? And so syempre pinagsabihan ng amo yung mga nauna na wag niyo silang kainggitan, wag kayong magreklamo kasi tama naman yung sahod nyo. Hindi, kumbaga, desisyon ko naman na bigyan ng blessing itong mga taong ito kahit na hindi buong araw ang itinrabaho nila ngayon. What does that teach us, mga kapatid, no? Na huwag tayo mag-compare ng blessings natin sa ating kapwa. Katulad ng ginagawa ni Joseph, bakit siya mas marami, bakit siya mas importante, bakit siya nauna, siya nahuli. Diba? Let us not compare our blessings with one another and let us not feel entitled for whatever reason. Ano yung sabihin ng entitled? No? Yun po yung opposite ng grace. Diba? Kasi ang grace, malayang ibinibigay yan sa'yo, walang obligasyon. Yung entitled, feeling mo may obligasyon na ibigay sa'yo, grace nga blessing nga Diba? We should not be envious of others who are just as blessed, no? Or more blessed than us, no? Kahit na sa pananaw natin mas mababa sila sa atin, no? Bakit siya last year lang siya naging Kristiyano pero grabe yung blessing ng Lord, worship leader na siya, pastor na siya. Ako 10 taon na akong attendee pa rin ako. Bakit ganun? Diba? So mahirap po 'yun, no? Wag po tayong mainggit sa kanila ng ganun. Or bakit grabe yung blessing ng Lord sa kanya financially. Kahit na 2 months pa lang siyang nagtatites, pinagpapala siya. Ako, 5 taon na ako nagsisimba, hindi ako nagtatites. Yan. Hindi kaya ka hindi na-bless ng Panginoon kasi hindi ka tapat sa pagtatites mo. Di ba? And so, kailangan po nating tandaan, God loves us all the same. No? Pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa atin at dapat magpasalamat tayo sa lahat ng kagandahang loob niya
sa atin. At kapag may ibang tao, no, na they are blessed by God, dapat matuwa tayo para sa kanila. 'Di ba? Na siguro tayo may konting struggle tayo sa faith group natin, no, parang kasi siguro hindi mabuo or hindi masyado nakikita. Pero ito bago pa lang pero talagang buhay na buhay. Let's be happy for them. Huwag tayo mainggit sa kanila kasi grace ng Lord 'yon na ibinigay niya sa kanila. Likewise tayo din, no, kahit anuman ang sitwasyon natin, meron pa ring grace na binigay ang Lord sa atin. And we should be grateful for any and all graces that He gives us. Amen? Okay? And so grace is not about who is receiving it. Grace is about who is giving it. No? Huwag po tayong ma-discourage kung sa mata ng mundo, wala tayo. Kumbaga, we are nobodies sa mukha ng mundo. No? Kasi ang Lord, no, hindi lang niya bine-bless yung mga tanyag o yung mga somebody sa mundong ito, pati yung mga nobodies bine-bless din ng Panginoon. No? Kasi ang blessing ng Panginoon ay nakabase sa kung sino siya at hindi kung sino tayo. Amen? And so ano dapat ang maging concern natin? No, it should be our heart, no? It should be to please God in every area of our lives. At wag po tayong magpapain sa kasalanan na maglalayo sa atin sa Panginoon. Amen? Okay? And so yun po yung unmerited favor para dun sa bunsong kapatid. And finally, the unmerited favor for Joseph himself. No? Ano po ba yung binigay ni Jacob kay Joseph? Ang sabi sa verse 21 to 22, then Jacob said to Joseph, look, I am about to die, but God will be with you and will take you back to Canaan, the land of your ancestors. And beyond what I have given your brothers, I am giving you an extra portion of the land that I took from the Amorites with my sword and bow. So ito po yung personal blessing ni Jacob para kay Joseph. Tatlong bagay po yan. I will be with you. God will bring you back to the land of your brothers. No? And extra portion of land beyond his brothers. Okay? So si Jacob po, pag namatay po siya, agad-agad siyang ililibing sa Canaan. No? In fact, no, Genesis 48 to, pagdating sa Genesis 50, so Jacob's sons did as he commanded them. They carried his body to the land of Canaan and buried him in the cave in the field of Macpelah near Mamre. This is the cave that Abraham had bought as a permanent burial site from Ephron the Hittite. Di ba? And meanwhile, si Joseph, hindi siya kasing agad-agad ililibing sa promised land katulad ng kanyang ama. No? Ang mangyayari, pag namatay si Joseph, i-embalm siya. No? So, alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng embalm, ilalagay siya sa coffin, sa kabaong, at mananatili muna siya sa Egypt. Okay? Kailan siya lalabas ng Egypt? During the Exodus na, yung kwento nung nagpart ng Red Sea. Imagine niyo nung binuksan ng Diyos yung Red Sea at tumawid ang Israel doon, may buhat-buhat silang kabaong, di ba? Patawid. Nung nasa desert sila, sa init na yon, no? Buhat-buhat nila yung kabaong ni Joseph. Okay? And Joseph will only be buried in the promised land, no, pagdating na sa book of Joshua, yung nakapasok na sila doon sa promised land. So alam niyo kung ano ibig sabihin nun? How many years, no, before Joseph is buried in the promised land? It's around 400 years. Okay, more or less 400 years. Okay? Bukod pa po doon, no, so sabi 'di ba, sabi dito, I will and will take you back to the land of your ancestors. So yun yung unang pangako ni Jacob kay Joseph, no. Ang sabi din dito, I am giving you an extra portion of land that I took from the Amorites with my sword and bow, no. Kailan po ba nakakuha ng lupa si Jacob sa pamamagitan ng gera, no? Sa pinag-aralan po natin sa Genesis, no. Hindi po actually nangyari yun. So ano ibig sabihin nun? No? Nung galing po si Jacob sa kanyang uncle at bumalik siya sa promised land, bumili siya ng lupa. Ang sabi sa Genesis 33, later, having traveled all the way from Padan Aram, Jacob arrived safely at the town of Shechem in the land of Canaan. There he set up camp outside the town. Jacob bought the plot of land where he camped from the family of Hamor, the father of Shechem, for 100 pieces of silver. So sa Shechem daw, yung lupang ito. Ano po ang
Una sa lahat, no, paano po gagawin ni Jacob na magko-conquer siya ng land gamit ng sword and bow? Kung babalik tayo sa description niya, nung pinakilala si Jacob at si Esau yung warrior and hunter, si Jacob yung taong bahay, yung mahilig sumama sa nanay niya, di ba? And so, ano po yung ibig sabihin na meron siyang lupang nakuha sa pamamagitan ng war? Ano po ba nangyari sa Shechem? Dito na-rape yung isang anak niyang babae at nagalit yung mga anak, si Simeon at si Levi, at minasakir nila yung buong town. No? So that is what is meant here na kinuha ni Jacob yung land na yon through sword and bow. It was through the actions of Simeon and Levi, no, na kahit na nagalit siya sa kanila, hindi niya ginusto yung nangyari nila, at the end of the day, naging pagmamay-ari ng pamilya nila yung lupaing iyon. And ngayon, ibibigay yon ni Jacob kay Joseph bilang pamana. Ngayon, kung iisipin po natin, if you look at Genesis, hindi naman uuwi kagad ang pamilyang ito ng Promised Land. They will spend the rest of their lifetimes in Egypt. No, their next few generations will stay in Egypt. Kung tutuusin, pinamanahan ni Jacob si Joseph ng isang bagay na walang pakinabang sa kanya habang nabubuhay pa siya. Tama? Walang pakinabang. Hindi naman siya bumalik doon. Hindi naman siya nag-retire doon. Nanatili siya sa Egypt. Pero paano po ito naging benefit sa kanya later on? Joshua 24:32, the bones of Joseph, which the Israelites had brought along with them when they left Egypt, were buried at Shechem, in the plot of the land Jacob had bought from the sons of Hamor for 100 pieces of silver. This land was located in the territory allotted to the descendants of Joseph. Okay? So, dito po makipapansin po natin na hindi pala inilibing si Joseph doon sa libingan ni Abraham, Isaac, and Jacob. Yung tatlong generation lang ang nakalibing doon, no? At si Joseph, meron po siyang sariling libingan. Ano po yung learning nito para sa atin? No? Si Joseph, pinamanahan siya ng isang bagay na napakinabangan lang niya after his lifetime. Tayo po, the grace that God gives us, it extends beyond our lifetimes as well. No? Na siguro meron po tayong mga, sometimes, ito pong Christian life natin, yung buhay ng isang mananampalataya, lalo na kung ikukumpara po natin yung sarili natin sa mga taong makamundo, parang minsan andaling sabihin na wala namang pakinabang to sa atin ngayon. 'Di ba? Or minsan Kristiyano nga ako pero nahuhuli ako dun sa mga kasabayan ko na siguro sila kasi nagko-compromise sila sa trabaho. Ako kasi marangal ako 'di ba? Hindi ako nandadaya, hindi ako nanloloko, pero sila nambubulsa o may kickback, 'di ba? O kung ano-ano man, no? Na bakit ganoon? Ako yung Kristiyano pero nadedehado ko kumpara sa kanila, no? Pero alam nyo mga kapatid, even when it does not seem beneficial today, no? Yung pananampalataya natin sa Diyos, ang benefit niyan hindi lang para sa buhay natin ngayon, kundi para sa panghabang panahon. Oo, itong mga taong to, mayaman sila. Itong mga taong to, gumamit sila ng compromise or ng pandaraya to get where they are. Pero pag namatay sila, ano ang napala nila? Mawawala din naman kasi hindi naman nila madadala yung kayamanan, no, when they pass away. Tayo, hindi man tayo kasing yaman, no, hindi man tayo kasing successful or whatever dito po sa mundo, no, at least pag namatay tayo, meron tayong kayamanan sa langit panghabang panahon. Amen? Okay? So earthly riches and achievements are just that and nothing more. Hindi natin sila kayang dalhin pag namatay tayo, pero yung heavenly riches natin, no, they are with us for the rest of time, no. And so wag po tayong mainggit, wag po tayong matukso, no, kasi kung ang pananampalataya po natin, ang buhay ng isang mananampalataya, it is better and it has benefits even for the life to come. Amen? 2 Peter 3:13, we are looking forward to the new heavens and new earth He has promised, a world filled with God's righteousness. And so we don't, 2 Corinthians 4, so we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever.
dito ba ako magtatapos, mga kapatid, no? Sana po sa pamamagitan ng pag-aaral po natin ngayong gabi, ma-realize po natin, no, that ang buhay po natin ay kagandahang loob na ibinigay ng Diyos sa atin, no? At ang pinaka malaking blessing na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi kahit anumang material na bagay, kung hindi yung pribilehyo na magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, no? Hindi madali po natin itong tanggapin, di ba? We simply have to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Libre po yun, wala pong bayad yun. Kasi yung bayad, ibinigay na ng Panginoon. No? And hindi po yun naging mura sa Kanya. Ang cost po ng relationship natin sa Kanya is the life of Jesus Christ. That He had to die on the cross for our sins. No? Ang blessing ng Lord, no, binibigay niya sa atin, di bali kung sino tayo. Okay? Kasi nakabase ang blessing niya sa kung sino siya, hindi sa kung sino tayo. And His blessing for us extends beyond this world. No? Ano man ang sitwasyon po natin ngayon, no, madaling sabihin, kaya po nating sabihin na mayaman tayo. Bakit? Kasi meron tayong Kristo sa ating buhay. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. And so, let's lift up our hearts to the Lord in prayer tonight. We thank you, Lord, for your grace. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala ninyo na lahat ng meron kami sa mundong ito, maging ang sarili po naming buhay, this is all grace. This is all unmerited favor. Galing ito sa kagandahang loob ninyo. Hindi po ito galing sa kagalingan namin o sa halaga namin bilang tao, kundi pagpapakita po ito ng pagmamahal ninyo sa amin. Lord, I pray that we see our graces in life with appreciation, with grace, na matuto po kaming pahalagahan ito at hindi po ito i-take for granted. And I pray, Lord, na you would continue to change our perspective, that when we see everything as a grace that comes from you, hindi po kami maging prideful, hindi po kami maging entitled, but that we approach you and approach others with humility and extend the same grace and blessing that we have been extended first. Sa iyo po pag-uwi, Panginoon, patuloy po naming mapagmuni-munihan yung kabutihan ninyo sa aming buhay, katulad ng kabutihan nyo sa buhay ng mga taong pinag-usapan po namin ngayong gabi. Continue to show us your grace, continue to show us your favor, Panginoon, and I pray, Lord, na we can also tell the world of your love, tell the world of your grace as we continue to appreciate your presence and your love in our lives. Guide us and keep us safe sa aming pag-uwi. And I pray, Lord, na patuloy niyo po kami bigyan ng kapayapaan sa aming puso at sa aming buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.